Sasampahan ng reklamo ang isang MMDA enforcer na lasing umanong nakipagtalo sa mga tauhan ng Transportation Department sa EDSA busway. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation, pinababa nila ang enforcer mula sa bus pero nakipagmatigasan pa umano ito. Pasintabi rin sa mga kumakain, nagsuka pa umano ang enforcer sa bus dahil sa sobra umanong kalasingan. Nangyari ang insidente habang nasa Roas Boulevard northbound station ng EDSA busway ang bus nitong Biyernes. Nakasalalay sa kanyang ina ang pagka-Pilipino ni Bamban Mayor Alice Guo ayon sa isang dating Supreme Court Associate Justice. Nakasaad kasi sa 1987 Constitution na kailangang Pilipino ang nanay o tatay ng isang tao para maging Filipino citizen. Ang sagot ng kampo ni Guo sa pagtutok ni Joseph Moro. Ako po isang Filipino. Is this mayor a Chinese spy? Pilipino o espiya ng China? Yan ang tanong na umiikot matapos ang tila hindi malinaw na pinagmulan ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa konstitusyon nakasaad kung sino ang maituturing na mga Pilipino. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, sakop dati ng 1973 Constitution si Guo na ipinanganak noong July 12, 1986, bago ang ratifikasyon o bisa ng 1987 Constitution noong Pebrero 1987. Sa ilalim ng 1973 Constitution, ang mga Pilipino ay yung mga citizens na ng Pilipinas na maratipikahan ang 1973 Constitution, mga anak ng Pilipinong tatay o nanay. Nag-elect o piniling maging Pilipino batay sa 1935 Constitution at mga naturalized na mga Pilipino. Pero nabago na rin ito dahil pinalitan na ang 1973 Constitution ng 1987 Constitution kung saan importante ang citizenship ng nanay ni Guo. Para masabing Filipino citizen, kailangan lamang anak ng isang Pilipinong tatay o Pilipinong nanay ang isang tao. Ayon kay Guo, Chinese ang kanyang ama, kaya nakasalalay ang kanyang pagka-Pilipino sa nanay niya. Sa ilalim ng kasalukuyan or 87 Constitution, Yes, sir. sapat na, it is enough that a person was born of a Filipino mother. Tama na yun. Hindi na kailangan siya ay nag-elect ng Philippine citizenship. Pero tila misteryo kung sino ang nanay niya. Ayon sa Senado, walang record ng kapanganakan ang kanyang mga magulang sa Philippine Statistics Authority o PSA kahit ang umano'y pagpapakasal ng dalawa. In the first place, totoo bang Pilipino nanay niya? Kasi pwedeng yan ay planted lamang. Ha? Meron nga ba siyang Filipino mother? Okay. O yan ba'y isa lamang sinulpot lamang dyan, tiga-dayuhan talaga siya? No record walang record ganyan. Tiga-saan bang nanay niya? Yung bang nanay niya pinanganak doon? Bakit walang record yata? Dagdag pa ni Justice Mendoza, mahalagang masagot kung ano ang tunay na citizenship ni Mayor Guo dahil posibleng issue raw ito ng national security. Hindi pag sinabi niyang ganito, maniniwala ka kagad. Hindi pinag-uusapan ng burden of proof dyan. Hindi tayo nasa husgado. Okay. Ang kailangan dyan mag-imbestigas. Oo, Jesus Mario Joseph. Naka-expose tayo dyan. Kung hindi ka ganyan. Kung ang focus mo hindi national security. Tingin ni Senador Sherwin Gatchalian, ang miyembro ng komite na nag-iimbestiga kay Guo. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yon dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline no? Yung bloodline. So kaya nag-imbento yung kanyang ama ng isang Amelia Leal na Filipino para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Guo at yung iba pa, mga Filipino rin. Ang Office of the Solicitor General nangangalap na ng mga ebidensya para malaman kung may sapat na basehan para magsimula ng isang co-warrant of proceeding. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, para ito mapatasik sa pwesto ang sinumang illegal na humahawak o nagpapatakbo ng pampublikong opisina. Sa kaso ni Guo, kung mapapatunayang hindi ito Pilipino. Ang kampo ni Guo nanindigan na Pilipina ang nanay ng mayora. Maglalabas daw sila ng mga litrato para patunayan ito. Pilipino naman yung nanay niya, iniwan lang siya. Ay, naghahanap siya.
Yung nga sabi ko parang sa next hearing, ilabas lahat yung mga yan. Meron, may mga album. Di sasagutin namin yung pagdating namin sa Soldier. At dahil hindi raw nakilala ni Guo ang kanyang ina, may panawagan ang kampo nito. Hindi kasi problema, hindi naman yung nakita yan. Kaya sana, sana lumabas yung nanay para ma-DNA natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Matapos ang halos isang dekada, arestado sa wakas ang isang umano'y nanggahasa sa kanyang menor de edad na kapitbahay. Hinuli siya habang nakikipag-inuman sa isang birthday party sa Rizal. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Nagkakasiyahan pa sa isang birthday party nang arestuhin ang isang suspect sa Taytay, Rizal. May kaso ka ng rape sa Balangiga, Eastern Samar, di ba? Di kasi sani, asan ID mo? Sige nga. Tayo. Tayo. Dahil nakainom na umano, nakabungis-ngis pa habang inaaresto ang 50 anyos na suspect. Pusasan niyo. Pinakalma naman ang ibang bisita ng Special Maritime Response Team ng PNP Maritime Group. Actually, may warrant of arresto since 2015 pa based doon sa kanyang krimen na nagawa na rape. Ang biktima, kapitbahay ng suspect sa Balangiga, Eastern Samar, na nooy 14 anyos pa lamang. Nabuntis ito at ngayon ang bata is already 8 years old. Meron namang pag-amin itong suspect at hindi niya nga alam na meron na siyang anak na 8 years old. Depensa ng suspect, hindi niya pinwersa ang biktima dahil may relasyon umano sila. Maganda naman po yung pagkasama namin, hindi ko naman inalay at hindi ko nilay. Bagay na itinanggi ng kapatid ng biktima na nakausap namin kanina. Bago siya magsabi sa akin, mga ilang months muna, kasi natatakot siya kasi baka magalit. Sunod, nagsabi siya sa akin na ganito, ginahasa ako ng isang lalaki. Pangalan niya ganyan. Nangyari umano ito matapos pabilhin ang biktima ng sigarilyo. Nawakan daw yung kamay niya, tapos tinutukan daw siya ng kutsilyo. Nakatakdang dalhin sa Eastern Samar ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.